Dahil tulog pa nga yung dalawa kong anak is nagsalin na nga muna ako ng gatas nila dahil napansin ko nga na wala na ngang laman. Dahil napuyat na naman nga sila at eto nga pagtitimpla ko muna sila ng gatas para kung sakaling magising sila is meron na nga agad silang makukuha at maiinom. Ewan ko ba sa dalawang yan lagi na namang nagpupuyat, 2:00 na nga ng madaling araw bago matulog. Siyempre binaba ko na nga rin pala itong huhugasan kong mga dedehan nila, sobrang dami nga. Kung nga pala ako maghugas, syempre nagtimpla muna ako ng kape ko kasi nga para naman magising-gising na naman ang mamiroan nyo. Sobrang sarap talagang magkape sa umaga. O siya, kape po tayo. Habang nagkakape nga ako is nakita ko nga yung maglolo na gumagawa na naman ng bracelet. Pati nga si tatay is natulong na nga rin sa paggawa ng bracelet para nga daw may mabenta si Ate Yumi. At syempre nakagawa na nga rin pala ang tita Abby niya. Paggising nga namin is meron nang naka-ready. Ito nga may mabebenta na naman ng Ate Yumi, mga 7 piraso ata to. Sobrang gaganda nga lahat ng bracelet na to. Maya-maya pa nga is naisipan ko nga munang mamlansya ng uniform ni Ate Yumi kasi nga Lunes may pasok na naman. Siyempre tulog na tulog pa nga rin yung mga anak kong lalaki at pati na nga rin si Daddy. Buti na nga lamang is panggabi si Daddy kaya siya talaga yung napuyat sa pag-aalaga sa dalawa kagabi. Hayaan niya nga lang akong matulog kasi nga medyo masama nga rin yung pakiramdam ko. Eto nga habang namimlansya nga ako is may nangyari nga. Kung ba nga yung plansya sa may hita ko kaya yan nagkasugat ang mamiroan nyo, sobrang sakit nga. Kailangan talaga is nag-iingat tayo lagi sa mga kilos natin. Pagkababa ko nga is pinagayat nga pala ako ni tatay ng mga gugulayin niya, maggagata kasi siya ngayon. Eto nga at hiniwa-hiwa ko na nga ng maliliit na size tong talong. At syempre gagayat-gayatin ko na nga rin pala yung mga sitaw. Ligo na nga rin pala ako ng mga oras na yan. Kasi nga habang tulog nga yung mga anak ko, isinamantala ko na nga para makaligo ako. After nga niyan is nagsaing na nga rin pala ako at binili ko nga rin pa na ng pambaon ng aking Ate Yumi. Hindi pa rin pala ito naluto ni tatay nung tanghali kasi nagsalang nga pala siya ng paksiw na galunggong. Binabad ko na nga lang sa tubig para nga hindi mangitim yung mga gulay. At eto nga, binihisan ko na nga rin pala ang Ate Yumi. Siyempre, naligo na naman siya mag-isa niya. At sobrang daming bracelet nga nasuot niya kasi nga ayan nga yung mga ibebenta niya sa mga classmate niya. Sabi pa nga niya, isbidyuhan ko daw siya habang sinasayaw niya tong bagong trend sa TikTok. Tapos nga nagpaayos pa nga siya ng buhok. Sobrang daming clip nga nang pinalagay niya sa akin. Naalala nga pala niya dyan sa akin na baka nalimutan ko na naman daw ilagay yung shoerag niya dun sa may bag. Kasi nga ilang araw niyang nalimutan yung shoerag, 2 araw yata. Ito nga at nasa labas na nga kami at sobrang arty pa ngang maglakad. Sobrang kaartihan nga niya is sumabit pa nga yung payong sa buhok niya. Yun naman ang buhok niya o sobrang daming ayos. Ito nga nasa may school lang nga kami at malapit lang naman kasi talaga ang school dito kaya mabilis kaming nakarating. Pagka-uwi ko naman is luto na nga pala yung paksiw na galunggong kaya for dakain na nga ang mamiroan nyo. Ito nga sabay pala kaming kakain ni Daddy kaya pinagprito ko muna siya ng ilang piraso. Pero kasi niya nung paksiw lang, gusto niya nga yung piniprito pa. Pero kumakain siya ng sabaw ng paksiw, ang sarap nga kaya nun eh. Pag gantong ulam talaga is napaparami ng kain ng mamiroan nyo, sobrang sarap talaga ng paksiw. Pa nga kapag binabalot pa nga sa dahon ng saging tong galunggong, napakasarap talaga. O siya, kain po tayo, mapaparami na naman ako ng kain nito. Yung bandang hapon niya habang inaalagaan ni Daddy yung 2 kong anak is for the tambay nga ako sa kwarto. Kasi nga medyo sinasamaan ako ng pakiramdam, inuubo at sinisipon kasi ako. Tapos sumasabay pa nga yung sakit ng balakang ko, siguro may UTI na naman ang mamiroan yung. Pero uminom na nga pala ako ng gamot ng mga oras na yan para naman mabawasan yung sama ng pakiramdam ko. Nung gabi naman is nailuto na nga pala ni tatay itong ginataang gulay. Sobrang sarap na naman ito. O siya, hanggang dito na lang po muna. Salamat sa panonood. Bye!